Dominant Protector. Credit to the author. 2,341-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tumango si Terence. Sean, you and Old Master Pitts and Old Master Wu should get ready. I'll level up you guys up later. May gagawin ako ngayon, kaya babalik muna ako sa kwarto ko. Sige, pupunta kami at hihintayin ka. Narinig ni Sean na gustong i-level up siya ni Terence at mabilis siyang sumagot. Pagkatapos bumalik ni Terence sa kanyang silid, ang una niyang ginawa ay ang hanapin ang pandagdag na diskarte sa pakikipaglaban na kinopya niya mula sa Hidden House Han. Ang martial technique na ito ay tinawag na Spring Rain from the Sky. Bagamat nahahati din ito sa 20 galaw, walang pinagkaiba ang malakas at mahina sa bawat antas. Ang unang hakbang ay maaaring mabawi kaagad ang pisikal na lakas at tunay na chi ng isang tao, ang pangalawang galaw ay maaaring mabawi ang pisikal na lakas at tunay na chi ng 2 tao, ang pangatlong galaw ay maaaring mabawi ang pisikal na lakas at totoong chi ng 3 tao, at iba pa. Sa karamihan, maaari nitong mabawi ang pisikal na lakas at totoong chi ng 20 tao ng sabay-sabay. Siyempre, kahit na ang halaga ng pagbawi ay tumaas, ang kabuoang halaga ng pisikal na lakas at tunay na chi na nabawi ay naayos pa rin. Kaya lang nahati ito mula sa isang tao sa 2, 3, o higit pang mga tao. Ang dami ng stamina at chi na nabawi ay ganap na nakadepende sa kagustuhan at oras ng gumagamit. Sa madaling salita, kung gugustuhin ni Terence, maaari niyang patuloy itong gamitin hanggang sa tuluyang maubos ang kanyang tibay at si chi. Ito ay maaaring isang sobrang bangungot para sa iba pang mga practitioner, ngunit para kay Terence, hindi ito isang problema. Kung tutuusin, iba si Terence sa iba, maaari niyang mabawi ang kanyang stamina at chi nang napakabilis kapag naubusan siya. Ang martial technique na ito ay talagang hindi masama. Hindi niya lang alam sa ilalim ng kung anong mga pangyayari ang magagamit niya. Nagpatuloy si Terence sa pagbuklat ng mga pahina, ngunit ang mga kinakailangan sa dulo ay nagpasaya sa kanya. Sa pangkalahatan, walang mga kinakailangan dahil ang suportang martial skill na ito ay isang bagay na aktibong ginagamit ng gumagamit, ngunit sa tatanggap, ito ay isang passive martial skill. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang receiver ay isang kaaway, walang pagkawala sa gumagamit pagkatapos gamitin sa isang martial skill. Nagkaroon lamang ng mga benepisyo, kaya walang sino man ang magiging hanggal na ibigay ito sa isang kaaway. Ano man ang kalagayan nila, lumalaban man sila, nagsasanay, o walang ginagawa, matatanggap nila ang lakas at chi ni Terence. Ito na. Matapos basahin ni Terence, labis siyang nagulat. Ang martial skill na ito ay parang ginawa para sa kanya at kay Jenny. Si Jenny ay nagpipino ng mga table tasks sa kabilang panig, at siya ay napagod pagkatapos noon. Wala siyang tibay o purong enerhiya, ngunit maaaring magpatuloy si Terence na magbigay sa kanya ng mga supply. Hindi niya kailangang magambala, at ang kanyang stamina ay mababawi ng hindi nalalaman, na nagpapahintulot sa kanya na makumplito ang proseso ng maayos. Matapos kumpirmahin ang lahat ng ito, hindi na nagmamadali si Terence. Kailangan lang niyang dahan-daang maasa ang kasanayang ito at matutulungan niya si Jenny na gumawa ng mga table tasks. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay dagdagan ang lakas ni Sean, matandang Pitts, at Jerry. Lumabas siya ng kwarto at nakita niya si Lola Sullivan na nag-aayos ng sala. Ngumiti si Lola Sullivan kay Terence, Mr. Linford, tinawagan ko si Fredo kanina. Sabi niya maaga daw siya. Sige, sabi niya. Tumango si Terence at pumunta sa kwarto ni Chester. Pagkatapos ng gabi ng katahimikan, parehong narating ni Sean at ni Kuya Pitts ang Mystic Late Phase Peak kinaumagahan. Bagamat sila rin ay Mystic Late Phase Peak Full Cultivation, wala silang level of comprehension ni Shelton, kaya hindi sila makakapasok sa Earth Class sa isang pagkakataon. Marahil ang isang tulad ni Shelton, na isang martial arts fanatic at hindi nagbigay pansin sa labas ng mundo, ay maaaring makalusot sa ganoong kaikling panahon. Ang iba ay abala sa iba pang mga bagay, at kahit na si Grandpa Pitts ay nasa Sky Class ng maagang yugto, hindi pa rin siya makakapasok sa Earth Class sa isang pagkakataon.
Para kay Grandpa Pitts, ang pagpasok ng Gwei sa Earth class o mas mataas pa ay sandali lang. Sa halimbawa ni Shelton, hindi siya nagmamadaling uminom ng chi gathering pill, ito ay isang bagay din sa mukha. Isa siyang Sky class, at nakakahiya kung hindi siya makakalusot sa Earth class ng mag-isa. Si Sean, sa kabilang banda, ay hindi nagkaroon ng problemang ito, hindi siya isang martial arts fanatic sa simula, at siya ay isang binata rin. Nang hindi siya makalusot pansamantala, uminom siya ng chi gathering pill, at sa ilalim ng proteksyon ni Terrence, nakapasok siya sa Earth class early phase, isang tunay na dual practitioner, Earth class early phase. Dahil sa sitwasyong ito, napakasaya ni Sean, napakadali ng pag-level up. Hindi niya akalain na marami pa siyang magagawa sa practitioning path. Pagkatapos ng lahat, iniisip niya kung paano bumuo ng bahay Pitts. Kailangan lang niyang tumulong sa pagsasanay, at sapat na si Shelton. Ngunit ngayon, tila ang paglusob ay isang hindi inaasahang sorpresa. Ang pinaka natutuwa kay Shelton ay mayroon siyang Terrence bilang kanyang suporta. Bagamat tila isang Earth class mid-phase si Terrence, wala siyang kapangyarihan ng isang Earth class mid-phase. Hindi malalaman ng mga taong hindi malapit kay Terrence ang tungkol dito. Salamat sa tulong mo, boss. Kami ni Shelton ang magiging boss, ang pinaka may kakayahan ng mga underling mula ngayon, kahit na kailangan nating dumaan sa mga bundok ng talim o dagat ng apoy. Sabi ni Sean. Matandang Wu, ikaw na ang pagkakataong ito. Medyo mas mabagal kaysa sa inaasahan, may mga personal akong bagay na dapat harapin, ngunit malapit ka nang mag-level up. Sabi ni Terrence. Huwag magmadali, huwag magmadali. Nasa iyo ang lahat, Mr. Linford, sabi ni Jerry na may takot at paggalang. Kung ganoon ay simulan na natin, malapit na si Uncle Fredo, kaya mag-uusap tayo pagkatapos mong ayusin ang mga gamit mo. Sabi ni Terrence sabay tango. Si Jerry ang pinakamahina sa kanilang lahat, wala siyang physical practitioner para itaguyod siya, kaya medyo mahirap ang pag-level up bilang isang spiritual practitioner. Ang kanyang pisikal na lakas ay nasa kalagitnaan pa rin ng mystic class, at pagkatapos nito, ang proseso ay medyo masakit. Ngunit si Jerry ay isang matiigang man-physical practitioners tulad niya ay hindi ganoon kalakas sa ibang aspeto, ngunit mayroon silang maraming pasensya. Sobrang sakit na ni Chester noon, pero nakayanan niya. Hindi nagtagal, ang spiritual level ni Jerry ay umabot sa mystic late phase peak, ngunit kailangan niyang umasa sa maliit na chi gathering pill para makalusot. Kung hindi, imposibleng makapasok sa Earth class. Narinig niya mula kay Chester na kayang i-level up ni Terrence ang mga tao, ngunit nakakagulat pa rin na maranasan ito para sa kanyang sarili. Tiningnan niya si Terrence na may masalimuot na damdamin, hindi man lang ipinagmamalaki. Matapos gawin ang lahat ng ito, pasado 9:00 na ng umaga. Gayunpaman, Sabado noon, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagpasok sa paaralan. 2,342. Hindi pa bumangon ang Miss at Yasi, malamang ay hindi pa sila bumababa, naglalaro sa kanilang kwarto sa itaas. Mayroon akong kaibigan na pupunta para makipag-usap sa akin tungkol sa isang bagay. You guys can discuss breakfast on your own. Busy din si Lola Sullivan. Sabi ni Terrence. Dahil sa bagay na mangyayari mamaya, si Lola Sullivan ay kailangang lumahok, kaya walang pagkain para sa mga taong ito. Okay, no problem. Lalabas tayo at bibili ng makakain. Matagal na tayong hindi nakakalakad ng maayos sa Stonegate City. Matandang lalaki si Old Master Pitts, at alam niyang iniiwasan sila ni Terrence. Hindi man sila nakinig ay magiging awkward sa bahay, kaya mas pinili niyang umalis. Tatawagan ulit kita kapag tapos na ako dito. Sabi ni Terrence, ibig sabihin, huwag kang babalik nang wala ang aking telepono. Walang problema. Sumang-ayon kaagad si Sean. Kaya naman, hindi na nag-aksaya pa ng oras sina Chester, Sean, at ang iba, umalis na agad sila ng villa. Dumating si Lolo Pitts, dala ang kanyang sasakyan, ngunit ito ay nakapark sa pampublikong paradahan, at walang masyadong espasyo sa villa. Mr. Linford, bakit kailangan kong madamay? Curious na tanong ni Lola Sullivan pagkatapos umalis sina Chester, Sean, at ang iba pa. Oo, tungkol ito sa inyo ni Uncle Fredo, ngunit ito ay pribado.
Maaari ko lamang itong pag-usapan ng pribado, titingnan ko muna ang baboy ng Skybolt at ang Purple Lightning Beast, sabi ni Terence. Tawagan mo lang ako kapag nandito si Uncle Fredo. Sige, sabi niya. Tumango si Lola Sullivan. Hindi niya alam kung ano iyon, ngunit tiyak na mahalaga ito. Naglakad-lakad si Terence sa likod bahay ng Villa. Matapos bumalik ang Skybolt Pig kahapon, pumunta siya para kausapin ang Purple Lightning Beast at si General Wilson tungkol sa kanyang nakita at narinig. Nang pumunta si Terence, tuwang-tuwa pa rin siyang may sinasabi sa Purple Lightning Beast at General Wilson. Tumahimik lamang ang maliit na lalaki nang makita niya si Terence, ngunit nahulaan ni Terence na malamang na pinag-uusapan niya ang apoy na Lion Clan at Spider Clan. Little Fang, guguluhin kita sa bagay ni Melissa kapag wala ako. Lumapit si Terence at tinapik ang ulo ng hayop. Umuungol. Nahihiyang ngumiti ang Purple Lightning Beast, na para bang nahihiya ito sa pagiging magalang ni Terence. Tumango si Terence. Ang Purple Lightning Beast ay ang kanyang contract spirit beast, at tungkulin niyang tulungan siya. Naturally, hindi nito maipagmamalaki ang sarili nito, kaya hindi na siya nagsalita pa at nagtanong, Little Fang, paano mo itinurok ang chi na iyon sa katawan ni Shelton? Kaya ko ba? Roar roar. Itinuro ng Purple Lightning Beast ang sarili at tumango. Pagkatapos ay itinuro nito si Terence at umiling. Anong ibig mong sabihin? Kaya mo, pero hindi ko kaya. Naunawaan ni Terence ang gustong sabihin ng halimaw. GG. Ang Skybolt Pig ay nagsalin para kay Terence at nagsimulang magsulat sa buhangin, I'm sorry. Sinabi ni Little Fang na ito ay isang espesyal na kakayahan ng ilang mga spirit beast, dahil ang kanilang tunay na chi ay hindi makukuha sa pamamagitan ng pagpapalipat-lipat ng kanilang mga pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan at mga incantation. Maaari nilang ilipat ito sa iba, ngunit hindi magagawa ng mga magsasaka ng tao. Hindi ko rin kaya. Nadama ni Terence na siya ang dapat na espesyal. Roar! Umiling ang Purple Lightning Beast at umungol kay Terence para magpaliwanag. Sinabi nito na hindi mo rin magagawa, at ang ganitong uri ng pag-atake ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Kadalasan, ang bagay na ito ay hindi maaaring iturok sa katawan ng isang practitioner. Gagana lang ito kung ang practitioner ay isang pisikal na master na walang proteksyon ng chi. Ang mga espiritual na Panginoon na may proteksyon ng chi ay hindi maaaring mag-inject ng chi sa kanilang mga katawan maliban kung sila ay ambush. Gayunpaman, maaari lamang nilang tambangan ang ilan sa mga dalubhasa sa mababang antas. Ang mga eksperto sa mas mataas na antas ay matutukoy bago pa man sila makalapit. Halimbawa, ang mga pisikal na masters na nagsasagawa ng Golden Bell Shield at Iron Shirt ay hindi maaaring mag-inject ng chi sa kanila, o maaari nilang baguhin ang posisyon ng kanilang mga meridian at acupuncture point sa pamamagitan ng ilang espesyal na paraan. Hindi rin epektibo dahil hindi makapasok si chi. So ganyan yan. Nakita ni Terence ang pagsasali ng baboy at nawala ang kanyang sigla. Karamihan sa mga practitioner na nakilala ni Terence ay mga espiritual na master, at kakaunti ang mga pisikal na masters. Ang kakayahang ito ay medyo walang silbi. Roar roar. Ang Purple Lightning Beast ay tumango at saka umungol ng ilang ulit. Sinabi nito, hindi ba maaaring tumama din sa mga tao ang iyong totoong bomba ng enerhiya? Bakit kailangan mong matuto dito? Nagsali ng baboy. Ang isang tunay na bomba ng enerhiya ay maaari lamang makasakit sa iba, at kailangan itong i-compress, kaya't ito ay mas mahirap, hindi katulad ng iyong isa, na maaaring magpahimatay sa kalaban sa sakit sa pamamagitan lamang ng pag-iniksyon ng ilang purong natural na enerhiya. Sabi ni Terence, umiling-iling. Siya ay medyo nabigo, siya ay naging masyadong idealistic, ngunit ito ay may katuturan pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito. Kung ang dalisay na enerhiya ng isang espiritong hayop ay napakalakas, hindi ba sila ay hindi magagapi? Nagpasya si Terence na huwag munang pag-aralan ang kakayahan ng Purple Lightning Beast, sa ngayon mas gugustuhin niyang gugulin ang kanyang oras sa karagdagang martial skill na Spring Rain, sa halip. Terence. Pag-aaralan pa lang ni Terence ang supplementary martial skill nang marinig niya ang boses ni Uncle Fredo mula sa likuran. Uncle Fredo, nandito ka. Lumingon si Terence para makita si Uncle Fredo at ang Lola Sullivan na nakatayo sa Villa. Oo,
Nasa isang event ako kasama si Mr. Charlton kagabi at hindi ako nakarating. Sumugod ako kaninang umaga kasama sina Mr. Charlton at Miss Charlton. Nag-uusap sila sa taas. Narinig ko kay Sally na hinahanap mo ako. May sasabihin ako sa inyo ni Lola Sullivan. Tere na sa kwarto ko, tumango si Terence. Okay. Hindi inisip ni Uncle Fredo na gugustuhin ni Terence na itago ito sa iba. Logically speaking, dapat silang mag-usap sa sala dahil umakyat si Pablo, ngunit sinabi ni Terence na pupunta siya sa kanyang kwarto. Ito ay isang sikreto. Si Terence, Uncle Fredo, at Lola Sullivan ay pumunta sa kanyang silid. Umupo siya sa kama habang nakaupo si Uncle Fredo at Lola Sullivan sa maliit na sofa. Binigyan sila ni Terence ng tig-isang bote ng tubig, sasabihin ko sa inyo ang tungkol dito. Dapat handa kayo sa pag-iisip. Mentally prepared. Kumurap-kurap si Uncle Fredo, hindi inaasahan na magsisimula si Terence ng ganoon. Terence, anong nangyari? Uncle Fredo, ang iyong sekta, matatagpuan ba ito sa bulubundukin ng Wulang Haute? Hindi sinagot ni Terence ang tanong ni Uncle Fredo. Oh! Dilat na dilat ang mga mata ni Uncle Fredo habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Terence. Terence, paano mo nalaman? Parang hindi ko pa nasasabi sa'yo ang tungkol dito. 2,343. So, ibig sabihin totoo. Nahulaan na ni Terence na ang sekta ni Uncle Fredo ang nalipol sa kabundukan, ngunit napabuntong hininga pa rin siya matapos marinig ang pag-amin ni Uncle Fredo. Napakaliit lang ng mundo. Hindi masama. Since you asked, I won't deny it. I didn't tell you before because I didn't want you to leak the information. Pero Terence, paano mo nalaman ang lugar na ito? Lumabas ako kanina. Alam mo ba kung saan ako nagpunta? Tanong ni Terence. Siyempre alam kong nasa labas ka. Sinabi sa akin ni Sally noong nasa telepono tayo, ngunit paano ko malalaman kung saan ka nagpunta? Nalito si Uncle Fredo ang biglaang pagbabago ng paksa ni Terence ay masyadong biglaan. Ang bulubundukin ng Wulang Haute. Seryosong tumango si Terence. Ano? Nagpunta ka sa bulubundukin ng Wulang Haute. Malapit yan sa maliit na bayan ng Relada, bakit ka nandoon? Nagulat si Uncle Fredo sa sinabi ni Terence. Ano ang gagawin mo sa bulubunduking iyon? Nagsimula ito ilang buwan na ang nakakaraan, nang dalhin ko si Trixie sa Extreme North para sa tulong medikal at sumali sa Ice Palace Test. Alam ni Terence na hindi ito isang bagay na maipaliwanag sa isang pagkakataon, kailangan niyang magsimula sa simula. Sinabi niya kay Uncle Fredo, kay Miss Yasi, at sa iba pa ang tungkol sa pagsusulit, ngunit hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa halimaw na Sky Class. Una, inisip ni Terence na hindi ito mahalaga, at pangalawa, hindi niya planong panatilihin ang mapa para sa kanyang sarili. Gusto lang niyang itago iyon para sa Sky Class na lalaki, kaya hindi niya ito binanggit. Pero iba ngayon, kailangan niyang magsimula sa unang pagkakataon na makilala niya ang kakaibang Heaven Rank man. Oh! Ano ang kaugnayan nito sa pagsusulit sa Ice Palace ngayon? Naguguluhan na tanong ni Uncle Fredo. Ito ay tulad ng naisip ni Terence na si Uncle Fredo ay may pangkalahatang ideya tungkol sa pagsusulit. Pagkatapos ng pagsusulit, iba ang nangyari, ngunit hindi ito masyadong mahalaga noon, kaya hindi ko sinabi sa iyo. Ngunit ito ay nauugnay sa kung ano ang nangyari dito, kaya magsisimula ako sa simula. Sabi ni Terence, at sinabi kay Uncle Fredo ang tungkol sa Sky Class na lalaki sa kuweba. Noong una, nang marinig ni Uncle Fredo na sinabi ni Terence na may Sky Class na lalaki sa kuweba, medyo nalito siya kung saan nanggaling ang lalaking ito. Ngunit nang marinig niyang sinabi ni Terence na tinawag siyang Lear ng Sky Class na lalaki nang gumaling ang kanyang karamdaman, at may sinabi pa tungkol sa paglayas, nanginginig ang katawan ni Uncle Fredo habang sumisigaw siya, Guro. Pagkatapos noon, ibinigay niya sa akin ang kalahati ng mapa. Mapait na ngumiti si Terence habang inilabas niya ang kalahati ng mapa na inihanda niya kanina at ibinigay ito kay Uncle Fredo. Mukhang tama ang hula niya. Ganyan si Uncle Fredo. Master. Terence, ang kakaibang Sky Class na lalaking nakilala mo ay ang aking Panginoon, dapat siya ay
Tinanggap ni Uncle Fredo ang mapa ng nanginginig ang mga kamay at tiningnan ito ng may luha sa kanyang mga mata. Tama, ang mapa na ito ay ang mapa ng kayamanan ng bulubundukin ng Wulong Haute. Noon, mayroon din akong kalahating piraso. Si Sally naman ay blanko ang ekspresyon ng mukha. Nakalimutan na niya ang lahat ng nakaraan. Gayunpaman, naramdaman niya ang kakaibang emosyon ni Uncle Fredo. Tahimik niyang niyakap ang braso nito na para bang inaaliw at pinapalakas ang loob niya. Before this, hindi ko alam na magkarelasyon kayong dalawa, and I didn't think in that direction. So, please forgive me for not telling you this. Sabi ni Terence. Terence, wala kang ginawang mali, ako dapat ang magpasalamat sa iyo, tumulong para maibsan ang sakit ng ulo ni Master. Kinawian ni Uncle Fredo ang kanyang kamay at seryosong sinabi, higit pa rito, dahil ibinigay sa iyo ni Master ang mapa na ito ay nagpapatunay na ikaw ay nakatadhana sa kanya. Ito ang iyong magandang kapalaran. Ito ang pinagmulan nitong kalahati ng mapa. Sabi ni Terence. Tama, kalahating mapa lang ito. Pupunta ka sa bulubundukin ng Wulong Haute para maghanap ng kayamanan. Walang kwenta itong kalahati ng mapa. Biglang naisip ni Uncle Fredo ang tanong na ito at nagtatakang nagtanong, marahil ay wala sa iyo ang kalahati ng mapa. Parang wala ako, pero bago ako pumunta sa bulubundukin ng Wulong Haute, aksidenteng nahanap ko ang kalahati ng mapa. Ito rin ang dahilan kung bakit ako napunta sa bulubundukin ng Wulong Haute. Sabi ni Terence. Ang iba pang kalahati ng mapa. Biglang tumayo si Uncle Fredo, nauutol ang kanyang mga salita dahil sa kanyang pananabik. Ikaw. Saan mo nahanap ang kalahati ng mapa? Ito ay nasa isang tao. Uncle Fredo, pupunta ako sa Wulong Haute Mountain kasama ang iba, dapat malaman ni Lola Sullivan kung sino ito. Sabi ni Terence. Sino te? Napakurap si Uncle Fredo. Sinabi lang ni Sally na lumabas si Terence kasama ang isang kaibigan, ngunit hindi nagtanong si Uncle Fredo kung saan o sino ang kasama niya. Lumingon siya kay Lola Sullivan at nagtanong. How Sullivan's Jelly, she's considered my relative. Hindi alam ni Lola Sullivan ang nangyayari at matapat na sinabi. Jelly. Ano? Siya. Natigilan si Uncle Fredo, at nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ito ay isang uri ng kaligayahan na hindi niya mailarawan. Terence, sinusubukan mong sabihin. May jade pendant si Jelly, at ang mapa ay kinuha mula sa jade. Sabi ni Terence, at sa pagkakataong ito, nakilala ko muli ang kakaibang Heaven Rank man sa Wulong Haute Mountain Range. May isang pagkakataon na biglang napagtanto ng kakaibang Heaven Rank na hindi ako liar at gusto akong saktan, ngunit nang subukang pigilan siya ni Jelly, sinabi niya na siya si Luan, kaya bitawan mo ako. Sino siya? Sa tingin ko ay dapat mong maunawaan, Uncle Fredo. Ito rin ang dahilan kung bakit ako napunta para kausapin ka ng personal. Sally, si Jelly ang anak natin. Tuwang-tuwang hinawakan ni Uncle Fredo ang kamay ni Sally at masayang sinabi, hindi pala namatay ang anak namin. Bumalik siya sa Sullivan family at talagang hindi namatay. No wonder parang pamilyar siya noong una ko siyang makita. Akala ko kasi kamag-anak namin siya, pero hindi ko inaasahan na magiging anak namin siya. Sa oras na ito, medyo natigilan din si Sally. Bagamat hindi niya naaalala ang nakaraan, alam pa rin niya na mayroon siyang isang anak na babae na pinatay ng isang kaaway. Kapag naiisip niya iyon, malulungkot siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kanyang anak na babae ay hindi namatay. Hindi patay, o Jelly. Labis na nagulat si Sally, at isang ekspresyon ng hindi paniniwala ang lumitaw sa kanyang mukha. Gayunpaman, mabilis itong napalitan ng masayang ngiti. Ano man ang mangyari, naalala man niya o hindi, buti na lang at buhay pa ang kanyang anak na babae. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 2,344. Bukod doon, natagpuan din namin ang tinatawag na kayamanan sa iyong sekta. Hindi na binigyan ni Terence si Uncle Fredo ng masyadong maraming oras para mag-react at nagpatuloy, isa itong kakaibang puting bato. Ano? Nakahanap ka pa ng kayamanan?
Nasaan na ang kayamanan? Napatingin si Uncle Fredo kay Terence nang may pagtataka at pagkasabik, ngunit mabilis itong umiling. I'm sorry, Terence, masyado akong na-excite. Nahanap mo ang kayamanan, kaya sa iyo ito. Kahit si Master ay walang sinabi tungkol dito, kaya hindi ko na ito hihilingin pabalik. Kahit gusto mo, wala na. Sabi mo ibigay ko sa iba. Nakangiting sabi ni Terence. Binigay mo. Nagulat si Uncle Fredo. Wala siyang sasabihin kung kukunin ito ni Terence para sa kanyang sarili, ngunit ang pagbibigay nito ay isang malaking kawalan. Kanino mo ito ibinigay? Napakahalaga ng bagay na iyon. Binigay ko kay Jelay. Sinabi ko sa kanya na gamitin ito sa sining ng practitioner ng House Sullivan, sagot ni Terence. Ah! Natigilan si Uncle Fredo, at hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Are you trying to scare me to death? I say, Terence, what kind of gift is this? She's not an outsider, is she? Haha. Tumawa si Terence. By the way, alam ba ni Jelay ang tungkol dito? Biglang tanong ni Uncle Fredo. I don't know. That's why I'm telling you guys in private. I was just guessing, kaya hindi alam ni Jelay. Umiling si Terence dahil ito ay masyadong komplikado at ang kalaban ay masyadong malakas. Ayokong malaman niya ang lahat, ito ay mag-aalala sa kanya. Kaya nga ako bumalik para sabihin sa'yo muna. Kung sasabihin ko man sa kanya o hindi, ikaw na ang magdedesisyon. Complicated. Masyado bang makapangyarihan ang kalaban? Huminto si Uncle Fredo at tumingin kay Terence nang nagtataka. Enemy. Anong kaaway? Nakipaglaban ako sa mga tao mula sa paksayo na Samire sa iyong sekta. Ipinaliwanag ni Terence ang nangyari sa kabundukan kay Uncle Fredo at Lola Sullivan ng detalyado. Ano? Inaway mo sila? Nakinig si Uncle Fredo sa kwento ni Terence at nabigla. Akala niya ay pupunta si Terence sa bundok upang hanapin ang kayamanan ayon sa mapa, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng buhay at kamatayan na labanan si Terence sa kaaway na nagbabantay sa bundok. Nang marinig niya na magkasamang pinatay ni Terence at ng Sky Class man ang isang Sky Class Early Phase Master, nagulat si Uncle Fredo. Maging si Uncle Fredo ay nakaramdam ng pag-aalala para kina Terence at Jelay, iniisip ang mga panganib na kanilang pinagdaanan. Gayunpaman, I guess I'm safe. I still managed to run back in the end. Walang itinago si Terence, sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa apoy na Lion Clan at Spider Clan. Hindi man lang niya itinago na pumunta siya sa pamilya Tegan at ninakaw ang paraan ng pagpino ng Essence Necklace. Ito ay hindi isang malapit na tawag. Salamat, Terence. Salamat sa pag-aalaga kay Jelay papunta dito. May utang na naman ako sayo. Napabuntong hininga si Uncle Fredo. Uncle Fredo, there's no need to be so polite. We're a family, after all. It's too polite to talk about this with our relationship. Dagdag pa, kami ni Jelay. Magkaibigan kami. Sabi ni Terence sabay wave ng kanyang kamay. Hindi naiwasang mamula si Terence parang nasa lover relationship siya ni Jelay. Hindi naman ito big deal noon dahil alam ni Uncle Fredo ang tungkol dito, pero iba na ngayon. Si Jelay ay anak ni Uncle Fredo, at kung may nangyari sa pagitan niya at niya, paano niya ito ipapaliwanag kay Uncle Fredo? Nakaramdam ng awkward at problema si Terence sa pag-iisip tungkol dito, maaari lamang niyang ituring ang dalawa bilang mabuting magkaibigan. Haha! Alam na ni Uncle Fredo na may malabong relasyon si Terence kina Jelay at Amara noong nasa ospital si Pablo, hindi na sila bibisita sa ospital ng madalas kung hindi. Hindi niya ito masyadong inisip noon, at hindi na niya ito iisipin ngayon. Si Jelay ay hindi ko pinalaki ni Sally. Wala akong karapatang panghimasukan ang mga desisyon niya, basta masaya siya. Haha! Napangiti lang ng mapait si Terence at mabilis na iniba ang topic. By the way, sinabi mo ba kay Jelay ang totoo? Huwag muna nating sabihin sa kanya sa ngayon. Ungol ni Uncle Fredo sa kanyang sarili, ngunit umiling. Kahit na gusto ko siyang makilala, ngunit sinabi mo na ang kalaban ay masyadong malakas. Kung makilala ko siya, natatakot ako na hindi lamang ito magdadala ng gulo sa kanya, kundi pati na rin sa akin at kay Sally. Sa oras na iyon, ang gulo na ito ay tiyak na ililipat sa iyo.
Kaya't mas mabuting huwag kang mag-ingat, ito ay Totoo yun, pero hindi ba medyo unfair kay Jelay? Masasabi ni Terence na si Jelay ay nag-iisa at nalulungkot sa maraming oras, at ito ay may kinalaman sa kanyang background. Wala siyang mga magulang mula noong siya ay bata pa, at ang bahay Sullivan ay walang pakialam sa kanya. Kaya kung maaari, mabuti para kay Jelay na malaman ang tungkol sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, ang mga alalahanin ni Uncle Fredo ay kapareho ng kay Terence. Ipinakita ni Jelay ang kanyang tunay na mukha sa harap ng Lowell, kaya mahirap igarantya na hindi nila malalaman ang kanyang background. Gayunpaman, kung nalaman nila na siya ay mula sa pamilya ng Sullivan, maaari lamang silang maghinala na siya ay kamag-anak ni Sally. Hindi sila maghihinala na siya ay anak ni Sally, dahil ang kanyang apelyido ay Sullivan. Kapareho ito ng hindi isinasaalang-alang ni Terence noon napunta siya sa maling lugar na parang mga kamag-anak. At kahit na matagpuan ng pamilya Tegan si Jelay, walang magiging kapintasan dahil hindi niya kinilala si Uncle Fredo at Lola Sullivan. Hindi nila magawang kaladkarin si Uncle Fredo at ang Lola Sullivan kasama nila. Ang kalaban ay masyadong kakaiba at makapangyarihan, kaya walang masamang maging maingat. Gayunpaman, matagal nang kailangang gumising muna si Tegan. Tumakas si Laszlo sa mga taong nakakita kay Jelay, at walang sino man sa pamilya Tegan ang nakakaalam kung nasaan siya. Ang paghahanap sa kanya gamit ang isang pagpipinta ay hindi isang madaling gawain. Ito ay hindi patas ngunit wala tayong pagpipilian. Kung tayo ay masangkot, kami ni Sally ay nasa panganib. Kung tutuusin, si Sally ay walang anumang kapangyarihan at hindi ako sapat na malakas para protektahan sila. Okay, pag-usapan natin ito mamaya. Tumango si Terence, kung tungkol sa lakas, maaari mong dahan-daang taasan ito. Narito ang isang maliit na chi gathering pill. Uncle Fredo, kunin mo ito at i-level up muna ang iyong sarili sa Earth Class Early Phase. Isang maliit na chi gathering pill. Para ba sa akin? Napakurap si Uncle Fredo at tuwang-tuwang uminom ng tableta. Hindi ito maganda sa isang sinaunang sekta, ngunit sa mga kamay ni Uncle Fredo, isa itong miracle pill. Noong nakaraan, si Uncle Fredo ay may mahalagang kayamanan para sa pagtatanim, kaya natural na hindi siya nag-abala sa paggamit ng mga tabletang ito. 2,345. Pero ngayon, iba na. Ang pill na ito ay maaaring makatulong sa kanya na bumalik sa Earth Class. Bagamat hindi ito kasing tibay ng kayamanan, dahan-dahan nitong mapapatatag ang kanyang kaharian. Hindi siya nagmamadaling maghiganti. Mayroon ng hidden house pits, pupunta ako, bigyan ng lahat ng isa. Sabi ni Terence. Kung gayon hindi ako magiging magalang. Tumango si Uncle Fredo at iniligpit ang tableta. Aayusin na sana niya ito nang makabalik siya. O tama, Uncle Fredo, narinig mo ba ang tungkol sa malalim na kwintas? Gustong tanungin ni Terence si Uncle Fredo tungkol dito. Hindi ko alam. Medyo na-curious ako noong sinabi mo sa akin ang tungkol dito. Hindi ko alam na ang panloob na core ng isang espiritong hayop ay maaaring gawin sa ganitong uri ng kwintas. Umiling si Uncle Fredo. Pero kahit alam mo, wala itong silbi. Ang mga inner core ng spiritual beast ay napakabihirang. Karamihan sa mga spiritual beast ay pipili ng tahimik na lugar kapag sila ay namatay, at hindi nila hahayaang mahanap ng mga tao ang kanilang mga katawan at inner core ng madali. Karamihan sa mga tao ay hindi alam ang sikretong ito. Ang pamilya Tegan ay nagiging mas komplikado. Si Terence ay bumaantong hininga. Nag-uusap ang grupo ng makarinig sila ng mga yabag mula sa hagdan sa labas. Sina Terence at Uncle Fredo ay mga practitioner, at natural na naramdaman ito kaagad. Nagkatinginan sila at napatigil sa pag-uusap. Let's go out and take a look, Mr. Charlton is coming down. Sabi ni Uncle Fredo habang tumatayo. Sige, sabi niya. Tapos na si Terence sa kanyang negosyo, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa iba pa. Maaaring maghintay ang background ni Jelay. Pagkaalis ni Terence, Uncle Fredo, at Lola Sullivan sa silid, nakita nila si Pablo na bumaba kasama sina Cheryl at Yasi.
Nagulat si Pablo nang makita si Terence, Uncle Fredo, at Lola Sullivan na lumabas sa silid, tapos na ba kayong mag-usap tungkol sa inyong mga bagay? Yeah, it wasn't a big deal. I just found some clues about some old things and told them. Tito Charlton, gusto mo bang manatili sa tanghalian? Tumango si Terence. Sure, matagal na tayong walang family meal. College na kayo ni Cheryl ngayon, kaya ang layo mo. Dati, weekend sabay tayong kumakain. Sabi ni Pablo sabay tango. Mr. Charlton, malapit nang magtayo ng branch ang negosyo natin sa Eastern City. Magkikita na tayo ng madalas. Nagmamadaling sabi ni Uncle Fredo. Totoo iyon. Ngunit napakaraming nakatagong talento sa Stonegate, masyadong maraming makapangyarihang kakumpetensya, at ang istruktura ng negosyo ay ganap na naiiba sa Starfield. Hindi madaling makakuha ng matatag na paninindigan dito. Sabi ni Pablo. Tumango si Terence. Wala siyang alam tungkol sa negosyo, kaya wala siyang masabi dito. Hindi niya pwedeng hayaan na lang si Pablo na sabihin sa kanya kung sino ang kanyang katunggali at pagkatapos ay alisin ang mga ito, hindi ba? Ito ay labag sa mga patakaran ng kompetisyon sa negosyo, at hindi gagawin ni Terence ang ganoong bagay. Daddy, naniniwala ako na kaya niyo ni Uncle Fredo. Pasig lang sabi ni Cheryl habang hinihila ang kamay ni Pablo. Hehe, sana. Bagamat sinabi ito ni Pablo, hindi siya masyadong optimistiko. Sa simula, malaki ang kanyang mga ambisyon. Nais niyang ilipat ang kumpanya sa kabisera ng probinsya upang makamit ang susunod niyang layunin na umangat at doblehin ang laki ng kumpanya. Ito ang pangarap niya at ng kanyang ama. Mr. Linford, lalabas ba tayo para mananghalian o ako ang maghahanda ng pagkain? Tanong ni Lola Sullivan. Let's go out and eat. Sabay na tayo. Ang hirap magluto mag-isa sa maraming tao. Sabi ni Terence. Sige, sabi niya. Magpapalit ako ng damit at maghahanda, tumango si Lola Sullivan. Pagkaraan ng 10 minuto, karge-karge ng Grand Cherokee ni Terence sina Cheryl at Yasi, habang si Bentley ni Uncle Fredo ay karge-karga ang Granny Sullivan at Pablo. Nagtungo silang 6 sa isa sa pinakamalaking hotel sa Eastern si Arctic Ocean Seafood Restaurant. Halos walang sapat na pera si Danica para magbayad noong huling pagpunta niya rito, ngunit hindi ito problema para kay Pablo. Sa katayuan niya, natural na wala siyang pakialam sa ganoong kaliit na halaga ng pera. Siyempre, hindi rin mababa ang net worth ni Terence, ngunit lahat ng ito ay pag-aari ni Fatty Boy at hindi magagamit. Ipinarode ni Terence at Uncle Fredo ang sasakyan at lumabas ang grupo. Papasok na sila sa seafood restaurant nang huminto ang isang roast goose sa tabi ng Bentley ni Uncle Fredo. Bumaba sa kotse ang isang kalbong nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kalong-kalong pretty woman. He grinned when he saw Pablo. Oh. Di ba si Director Charlton ito? You're not a businessman from our Eastern City, but you're learning from US to dine at the Northern Ocean Seafood Restaurant. Sok. What a country bumpkin. Kumunat ang noo ni Pablo at walang pakialam na sinabi, President Lay, mikikialam ka ba kung saan ko dadalhin ang pamilya ko para kumain? Hindi ka ba masyadong maingay? Haha, wide. I'm just reminding you out of goodwill, Starfield isn't the same as the provincial capital. This restaurant is not a place that just anyone can come to. Tumawa ang matabang lalaki na tinatawag na President Lay at sinabing, ang chairman ng Northern Ocean Seafood Restaurant ay kaibigan ko at miyembro ng Chamber of Commerce namin. Mr. Charlton, mas mabuti kung hindi ka kakain dito, baka hindi ka kaaya-aya. Tinatakot mo ba ako? Medyo inis si Pablo. Nandito lang siya para kumain, pero si Damian Lay ang chairman ng Chamber of Commerce. Nang gusto niyang ilipat ang kanyang kumpanya sa Stonegate, si Damian Lay ay nagtipon ng maraming tao mula sa Chamber of Commerce upang pigilan siya, kaya naging napakahirap ng plano ni Pablo sa lungsod ng Stonegate. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi sila matitigil sa pagkain dito. Kahit si Damian ay gustong makialam. Not a threat. Sabi ko it was a kind reminder. Sige, kakain na ako.
You can think about it yourself, Director Charlton, nakangiting sabi ni Damian. Dahil doon, tumalikod si Damian at mayabang na naglakad patungo sa Northern Ocean na seafood restaurant kasama ang mapanlokong babae sa kanyang mga bisig. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi naging madali para sa buong pamilya na magsama-sama para kumain, at ngayon ay isang kalbong lalaki ang sumisira sa kanilang kalooban. Kung hindi siya nakikita ni Terence bilang isang normal na tao, napatay na niya siya, ngunit hindi siya papakawalan ni Terence ng ganoon lang. Tumingin siya kay Yasi, at agad na naintindihan ni Sho ang ibig sabihin ni Terence. Nakipagtulungan siya at nagtanong, Tito Charlton, sino itong tanga? Paf! Ubo-ubo. Hindi alam ni Cheryl kung matatawa ba siya o maiiyak sa sinabi ni Yasi. Ang bangis talaga ng babaeng to, sinimulan na lang niyang magmura sa kanya. Gayunpaman, alam din ni Cheryl na ito ang ideya ni Terence. Malamang nagalit si Terence sa Damian na ito. Kung hindi, sa personalidad ni Terence, hindi niya hahayaang magsimula ng gulo si Yasi. 2346. Little bastard, sinong tinatawag mong tanga? Bago pa makasagot si Cheryl, lumingon si Damian at tumingin kay Yasi na may madilim na mukha, huwag mong isipin na wala kang utak dahil lang sa malaki ang dibdib mo. Kahit sinong maglakas loob na magsabi ng mga ganyan sa harap ko, Damian, ay patay na o wala sa silangang dagat. Shield bro, ang tanga talaga ng lalaking to. Naawa si Yasi kay Damian. Pablo, anak mo ba sila? Hindi ka na bata, huwag mong hayaang hilahin ka ng mga anak mo at ipamo ko sa'yo na wala kang maaasahan. Lumuhad sila at yumuko sa akin. Pagkatapos, umalis ka sa silangang dagat. Kung hindi, huwag mo nang isipin na umalis. Banta ni Damian. Si Pablo ay natural na hindi tanga. Masasabi niyang tumayo si Yasi sa ilalim ng mga tagubilin ni Terence. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ayaw niyang sabihin kay Terence at sa kanyang anak ang tungkol dito at gusto niyang lutisin ito mismo. Dahil nakialam na si Terence, natural na malulutas ang problema. Gayunpaman, hindi ba't tila wala siyang silbi? Hindi inisip ni Pablo na magagawa ni Damian ang anumang bagay kay Terence. Not to mention him, iyong mga marangal na bahay at mga tagong bahay ay niyurakan lahat ni Terence, hindi ba? Siya, si Damian, ay isang ordinaryong mangangalakal lamang. Kahit na siya ang presidente ng Chamber of Commerce, ano ang magagawa niya? Tito Charlton, ang lalaking ito ay may sakit sa pag-iisip. Nandito siya para magnegosyo sa Stonegate, kaya magkakasakit siya sa pag-iisip kapag hindi mo haharapin ang mga katulad niya. Hindi pinansin ni Terence si Damian at bumaling kay Pablo, "Tere, kain na tayo. Tatawagan kita at ipapakilala kita sa ilang tao mula sa Stonegate. Kayo. Good? Very good. Pablo, sigurado ka bang gusto mong kumain dito?" Si Damian ay nagngangalit sa galit. Medyo maimpluwensya siya sa lungsod ng Eastern Sea. Ang kanyang negosyo ay hindi ang pinakamalaking, ngunit siya ang presidente ng Eastern Seas Chamber of Commerce. Bagamat ang Chamber of Commerce ay isang non-government organization, ang katotohanang nagawa niya maging presidente sa napakaikling panahon ay nagpakita na mayroon siyang malakas na taga-suporta. Sa lungsod ng Eastern Sea, ang Damian ay halos isang walang kapantay na pag-iral. Hanggat siya ay nagbabantay laban sa ilang mga pag-iral na hindi maaaring pukawin, wala siyang pakialam sa iba. Gayunpaman, tila kinakausap ni Damian ang kanyang sarili. Hindi man lang pinansin ni Terence. Pumasok siya sa seafood restaurant kasama si Pablo at ang iba na nakataas ang ulo, nakikipag-usap sa telepono habang naglalakad sila. "Jepoy, halika sa Northern Ocean Seafood Restaurant. Mayroon akong isang elder na gustong magnegosyo sa Eastern Sea City. Dapat mo siyang bisitahin." Sinabi ni Terence kay Jepoy pagkatapos tumawag. "Sige boss, alis na ako." Mabilis na tumango si Jepoy at sumagot. Sa katunayan, tinawag lamang itong pagbisita dahil ang taong ito ay nakatatanda ni Terence. Naunawaan ni Jepoy na hiniling sa kanya ni Terence na pumunta pangunahin upang hayaan ang Hidden House Han na alagaan si Pablo sa lungsod ng Stonegate. Ang Hidden House Han ay iba sa Hidden House Hale.
Nanatiling mababa ang profile nila at walang anumang negosyo sa lungsod ng Eastern Sea. Matapos malaman ng Hidden House Hale na hindi epektibo ang nakatagong Noble House Committee, nagsimula silang magtayo ng mga negosyo sa lungsod ng Eastern Sea at kumita ng pera sa karaniwang mundo. Gayunpaman, sa katayuan ng Hidden House Han, hanggat kumalat ang salita na si Pablo ay may kaugnayan sa Hidden House Han, basically hanggat hindi sumalungat si Pablo sa Hidden House Hale, ang pangalan ng Hidden House Han ay magiging kapaki-pakinabang pa rin. Dati, ang Hidden House Han ay nanatiling mababang profile at hindi nagnenegosyo dahil ayaw nilang matakot sa kanila ang iba pang mga nakatagong bahay, ngunit ngayong ibinuhos na nila ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan sa Hidden House Summit, wala nang pakialam ang Hidden House Han, lalo pa ang pagtulong kay Terence. Siyempre, kahit nakalabanan ni Pablo ang Hidden House Hale, nandyan si Terence para hawakan ito mismo, at hindi na kailangang mag-alala ang House Han tungkol dito. Kaya, pagkatapos matanggap ni Jepoy ang tawag, agad siyang nagmaneho papunta sa Northern Ocean Seafood Restaurant. Pumasok si Terence at ang iba pa sa Northern Ocean Seafood Restaurant at nag-order ng kwarto. Umorder sila ng pagkain at alak at pumasok sa loob. Terence, tungkol dyan. Sabi ni Pablo pagkapasok sa kwarto, gusto namin ni Fredo na lutisin ito ng mag-isa, hindi naman ito big deal, kung tutuusin. Nakikipagtulungan lang ang lalaking iyon sa ilan sa mga merchant ni Stonegate para patakbuhin ang kumpanya namin, at ayaw ka naming guluhin. Haha, Tito Charlton, ako ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng mga industriya ng Pablo. Sinusubukan mo bang sipain ako palabas? Nakangiting sabi ni Terence. Nahulaan niya na maaaring may problema si Pablo, ngunit hindi niya ito masyadong inisip, akala niya ay kompetisyon lang ito sa negosyo. Ngunit ngayon ay tila hindi iyon ang nangyari. Ganap na tina-target ni Damian si Pablo, ang tipong gustong pumatay sa kanya. Siyempre, ayaw ni Terence na sayangin ni Pablo ang kanyang oras at pagsisikap sa kanya. Hindi ba ito isang kompetisyon ng lakas? Tama lang, matatawag ko ang Hidden Han family, the local tyrant of Eastern Sea, para supalan siya. Paano ito posible? Ngumiti si Pablo, matanda na ako. Mananatili pa rin sa iyo at kay Cheryl ang Pablo Industries. Pero kung hindi mo ito binanggit, nakakalimutan kung miyembro ka ng Board of Directors. Tungkulin mong mag-ambag sa kumpanya. Kumurap si Terence, ang ibig bang sabihin ni Pablo ay gusto niyang bigyan siya ng mga industriya ng Pablo at ang Miss. Sa kasalukuyang net worth ni Terence, wala siyang pakialam sa mga bagay na ito, ngunit noong una siyang dumating sa Starfield, sinabi sa kanya ni Pablo iyon noong siya ay nabalian. Natural, naiintindihan ni Miss ang gustong sabihin ng kanyang ama. Namula siya at ibinaba ang kanyang ulo, hindi matapang na tumingin kay Terence. Oh, Cheryl sis, gusto talaga ni Tito Charlton na maging manugang si Shield bro. Napakagaling ni Propeta Yasi, maaga pa niyang hinulaan ito. Masayang sabi ni Yasi. Hindi ako naghahanap ng manugang para sa iyo. Ano ang ikinatutuwa mo? Lalong nahiya si Cheryl sa sinabi ni Yasi at sinaman siya ng tingin. Ikaw ang pangunahing asawa, kaya ako ang pangalawang asawa. Cheryl sis, hindi mo naman nakalimutan di ba? Seryosong sabi ni Yasi. Haha. Tumawa si Pablo. Hindi siya nagalit na si Yasi ay nakikipag-away sa kanyang anak para sa isang lalaki, ngunit masaya na ang dalawang kapatid na babae ay maaaring magkasama magpakailanman. Ang kanyang ama, si Charlton Sanwa, ay nagsabi na ang isang lalaking tulad ni Terence ay hindi magagapos ng isang babae. Hindi alam ni Pablo kung bakit sigurado ang kanyang ama, ngunit matalas ang mga mata ng kanyang ama. Nagkatinginan sina Uncle Fredo at Lola Sullivan, walang imek. Kitang-kita nila ang ginhawa sa mga mata ng isa't isa. Ang relasyon ni Jelay kay Terence, manliligaw man siya o hindi, makikipagkumpetensya man siya sa Miss, walang kinalaman iyon kay Uncle Fredo o Lola Sullivan. Si Jelay ay kamag-anak lamang. 2,347. Pero iba na ngayon, naging anak na nila si Jelay, at kung patuloy silang lalaban para sa lalaki ni Cheryl, malalagay nito si Uncle Fredo sa mahirap na posisyon.
Sa isang banda, ito ay ang kanilang sariling anak na babae, sa kabilang banda, ito ay ang Miss na higit na katulad ng kanyang sariling anak na babae kaysa sa kanyang sariling anak na babae, at sa kabilang banda, mayroong Pablo na kumuha sa kanya. Si Uncle Fredo ay nasa isang mahirap na posisyon. Ngunit tila hindi tutol si Pablo dito, at maaaring tanggapin ni Cheryl sina Josephine at Trixie, kaya maaaring tanggapin niya si Jelay. Nagpahinga ito kay Uncle Fredo. Masayang nag-uusap ang mag-anak nang itulak ang pinto ng pribadong silid. Akala nila ay dumating ang waiter para maghain ng mga pinggan, ngunit hindi nila inaasahan na ang pumasok ay hindi waiter, kundi isang taong kamukha ng manager ng lobby. "I'm sorry, everyone. Kakatawag lang ng chairman namin and said that you're not welcome guests at our Arctic Ocean Seafood Restaurant. Please leave." Pagpasok pa lang ng manager ng lobby, hindi na niya hinintay na may magtanong at walang pakialam na sinabi ito. Hindi akalain ni Pablo na gagawin talaga ito ni Damian. Ang ganitong uri ng panggigipit sa chairman ng hotel na magpadala ng isang tao upang hilingin kay Pablo na umalis ay isang sampal sa mukha, ngunit ito rin ay labis na kasamaan. Karaniwan, kahit na ito ay isang kakumpetensya sa negosyo, hindi nila ito gagawin, dahil iisipin ng mga tao na si Damian ay masama at walang puwang para sa negosasyon sa pagitan nila ni Pablo. How do you operate your restaurant? Which rule says that we can ask our guests to leave as we please? Si Pablo ay may restaurant din sa Starfield, ngunit hindi pa siya nakakagawa ng ganito dati. Kahit na dumating ang kanyang mga katunggali, maganda pa rin ang pakikitungo niya sa kanila. Ang mga salita ng aming chairman ay ang mga patakaran. The lobby manager said indifferently, "Kung hindi ka umalis, we can only ask the security department to do it." Magalang daw ang chairman bago magpuwersa. "I hope you can make a choice as soon as possible." Isang banta, ito ay isang hindi mapagkunwari na banta. Nadama ni Pablo na ang Damian na ito ay masyadong malayo. Ito ay hindi negosyo, ito ay mas katulad ng isang mafia boss. Pagkatapos ng mga salita ng manager ng lobby, nagkaroon ng awkward na katahimikan. Pakiramdam ni Pablo ay isang scholar na nakikipagkite sa isang sundalo. Si Terence naman ay nakasimangot at magsasalita na sana nang may magsalita. "Boss, nandito na ako." Si Jepoy ay nagmamadaling pumasok sa silid sa oras na ito, ngunit tila hindi niya napansin ang awkward na kapaligiran sa silid. Patuloy pa rin siya sa pakikipag-usap kay Terence, "Pasensya na, nagmamadali ako, pero ang restaurant na ito ay medyo malayo sa bahay ko." "Hehe, para mag-sorry, I treat kita." "Treat? You've come in vain. You're not welcome by our chairman. You can leave." Medyo naaliw ang manager ng lobby. Hindi alam ng taong ito kung ano ang nangyayari dito, at gusto pa rin silang pretuhin. Natigilan si Jepoy, sa kanya lang namalaya na hindi waiter's uniform ang suot ng nasa harap niya, kundi manager's uniform. Sa sumunod na sandali, napansin din niyang hindi tama ang atmosphere sa silid, at nakasimangot si Terence. F***sake. Sino ang chairman ng restaurant na ito? Nagulat talaga si Jepoy. May mali ba sa utak ng taong ito? Naglakas loob pa siyang sipin si Terence. At sabi niya hindi siya welcome. Siyempre, ang mga bagay na ito ay hindi kailangan ng boss na gumawa ng anuman. Kakayanin niya ito bilang isang tagasunod. Ang Hidden House hand dati ay mananatiling mababang profile, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang Jepoy ay mananatiling mababang profile dahil kay Terence. Ang taong ito ay naglakas loob na sabihin sa kanya na lahat sila ay hindi tinatanggap na mga bisita. "Ano ka ba?" Galit na sabi ni Jepoy. "Ga!" Nanlaki ang mga mata ng manager ng lobby. Hindi niya akalain na mas mayabang pa pala sa kanya ang dumating mamaya. "Sabihin mo sa chairman mo na ang pangalan ko ay Jepoy, mula sa tagong pamilya ng Han sa Eastern Sea City. Kung hindi niya ako tatanggapin, hindi ko rin siya tatanggapin. Bukas na siya dapat umalis sa Eastern Sea City. Ang kanyang hotel at ari-arian ay kukunin ng pamilya ko." Hindi malakas ang boses ni Jepoy, ngunit nakakatakot. Ang nakatagunghan pamilya ni Stonegate ay may ganitong pagtitiwala.
Bagaman sila ay naging mahina at hindi nagdulot ng gulo sa lahat ng mga taon na ito, hindi sila natatakot sa gulo. Kaya niyang tiisin ang ibang mga bagay, ngunit tiyak na hindi niya matitiis ang pang-iinsulto sa kanyang amo. Nakatagong. Nakataguhan pamilya. Natigilan ng manager ng lobby. Bagamat wala siyang kakayahang maabot ang antas na iyon, bilang tagapamahala ng lobby ng pinakamarangyang restaurant sa lungsod ng Eastern Sea, narinig niya ang tungkol sa dalawang malalaking pamilya sa lungsod ng Eastern Sea, ang nakatagong pamilya Hale at ang nakatagong pamilya ng Han. Ang dalawang higanting ito ay mga pag-iral na hindi ma-provoke. Kaya, nagbago ang ekspresyon ng manager ng lobby. Ang Hidden Han family. Hindi na siya natahimik nang marinig iyon. Hindi siya agad kumilos na mayabang tulad ng pagpasok niya sa private room, pero diretsong sinabing, "I'm sorry, I entered the wrong door." Pagkatapos, tumakbo siya palayo sa kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti at pumunta upang tawagan ang chairman na may malungkot na mukha. Bagamat malabo na alam ng tagapamahala ng lobby na may kapangyarihan at background ang chairman, tila hindi naman malaki ang kapangyarihan at background kaya't pinili niyang lunukan ang kanyang galit. President Hale. Tinawag ng manager ang chairman ng Graham Group, si Graham, na nasa likod ng Northern Ocean Seafood Restaurant. "O paano na? Natapos mo na ba yung mga inayos ko para sayo?" Tanong ni Graham. President Hale, hindi maganda. Nandito ang isang tagong pamilya ng Han. Jepoy daw ang pangalan niya. Kasabwat niya talaga ang taong nasa private room na pinagtatabuyan mo. Sa sandaling dumating siya, sabi ng manager na may mapait na mukha, sumigaw siya na dapat kang umalis sa lungsod ng Eastern Sea. Ang kanyang pamilya ang kukuha sa iyong negosyo. Ano? Yung Hidden Han family. Bakit nandito yung mga tao nila? Nagulat si Graham nang marinig niya ang mga salita ng manager. Hindi niya akalain na ang Hidden House of Han ay makikialam. Hindi ba bukas sa negosyo ang Hidden Han family? Bakit siya nakialam sa bagay na ito sa pagkakataong ito? Nagsimulang sumakit ang ulo ni Graham kung dati man, hindi siya matatakot sa Hidden House Han. Sa isang banda, kamag-anak siya ng young master ng Hidden House na si Hale, si Glade, at itinuturing siyang panlabas na miyembro ng business circle ni Hale. Binigyan niya ang Hidden House Hale ng kaunting pera bawat taon, kaya natural, susuportahan siya ng Hidden House Hale. Sa kabilang banda, bago ang Hidden House Summit, ang Hidden House Han ay isa pa ring maliit at mahinang pamilya, isang target na gustong hatiin ng lahat ng mga nakatagong bahay. Ngunit pagkatapos ng summit, nagbago ang sitwasyon, at ang Hidden House Han ay mahimalang tumayong matatag. Maging ang Hidden House na si Hale ay tila natakot sa kanila, hindi sila pinipigilan gaya ng dati. Kahit na si Graham, na isang miyembro ng Outer Circle, ay hindi alam ang inside story, alam niya na ang Hidden House of Han ay hindi dapat gawing trifle. Dagdag pa, siya ay itinulak sa gilid ng Hidden House na si Hale dahil sa nangyari sa kanyang anak na si Francis. Kinaladkad siya dito. 2,348. Dahil sa mga salita ni Irving kaya umalis si Graham sa Starfield at pumunta sa Stonegate para magnegosyo. Siyempre, dahil patuloy niyang binayaran si Glade at binibigyan ang Hidden House Hale ng malaking halaga ng pera bawat buwan, mabilis siyang nakakuha ng matatag na posisyon sa lungsod ng Eastern Sea, ngunit hindi na siya makakataas pa. Ang Hidden House Hale ay pumili ng bagong kinatawan para sa kanilang negosyo, at ang taong ito ay ang presidente ng Silangang Sea Chamber of Commerce, si Gang Gia Damian. Kanina lang, utos ni Damian na itaboy niya sila. Natural, hindi niya maaaring suwayan ang kahilingan ni Damian dahil magkampi sila ni Damian. Tila sinipa niya ang isang bakal na plato sa pagkakataong ito. Kailangan niyang linawin kay Damian. Ang mga tao ng Hidden House Han ay kailangang supalan ng Hidden House na si Hale. Walang kakayahan si Graham na hilingin sa Hidden House na si Hale na lumabas, ngunit kaya ni Damian. I know. Don't act rashly. I serve them the dishes step by step. Don't show your face. I'll arrange for someone else to go. Sabi ni Graham. Oo, Pangulong Hale. Mabilis na sabi ng manager ng lobby. Ibinaba ni Graham ang telepono at dinial ang numero ni Damian. President Hale, tapos na ba?
Kumakain din si Damian sa Northern Ocean Seafood Restaurant. Nang matanggap niya ang tawag ni Graham Hale, natural niyang naisip na naayos na ang usapin. Ito ay hindi kahit na isang malaking deal sa kanya. Graham ay ang boss dito, kaya kung ano ang maaaring gawin ni Pablo kung siya ay hindi nais na makipagnegosyo sa isang table ng mga customer. President Lay, settle what? Sinaktan mo talaga ako. May backer din ako. Si Graham ay kamag-anak ni Glade, kaya hindi niya hininaan ang kanyang boses sa harap ni Damian. Agad siyang nagreklamo, inimbitahan nila ang isang nakatagong miyembro ng pamilya Hunt, Jepoy. Hindi ko na siya kayang pigilan. Hindi lamang ako binyantaan ni Jepoy na lalabas sa lungsod ng Stonegate, ngunit hiniling din sa akin na kunin ang lahat ng aking mga ari-arian. President Lay, hindi mo ako pwedeng iwan. The Hidden Hand Clan. How are they related to Pablo? Sumimangot si Damian at medyo naguguluhan. Okay, you don't have to worry about it. Magsusumbong ako kay boss. Ang boss na tinutukoy ni Damian ay natural na si Glade ng Hidden House Hale. Si Damian ang kasalukuyang tagapagsalita niya sa paggawa ng pera, at ang dahilan kung bakit ayaw ni Damian na pumasok si Pablo sa Eastern Sea Market ay dahil ang mga negosyo ni Pablo ay masyadong katulad sa kanya. Ang mga hotel, shopping mall, real estate ay lahat ng kumikitang proyekto. Kung dumating si Pablo, magkakaroon siya ng maraming pera at maaaring makaapekto sa negosyo ni Damian. Kung nangyari iyon, sisisihin siya ni Glade, kailangan niyang managot. Kaya, hindi naramdaman ni Damian na siya ay nagkamali habang tinawag niya si Glade, boss, nagkakaproblema tayo. Anong klaseng gulo? May magandang impresyon si Glade kay Damian pagkatapos niyang matagumpay na suportahan, mabilis na gumawa ng pangalan si Damian para sa kanyang sarili sa lungsod ng Eastern Sea, na nagdadala ng malaking kita para sa bahay ni Hale bawat buwan at maraming napapanatiling kita. Noon, sinabi ko sa iyo na nakikipagtulungan ako sa mga lokal na mga ngalakal ng lungsod ng Eastern Sea upang pilitin ang isang tagalabas sa labas ng lungsod at huwag payagan siyang magnegosyo sa lungsod ng Eastern Sea. Kung tutuusin, ang negosyo na gusto niyang gawin ay magkakapatong sa aming negosyo. Una nang ipinaliwanag ni Damian ang premise upang patunayan na ayaw niyang magkaroon ng personal na sama ng loob sa nakatagong pamilya ng Han. I know. May background ba itong outsider? Mabilis na ikinabot ni Glade ang mga tuldok. Tama. Nandito ang Hidden Hand family para suportahan sila. Tumango si Damian at sinabing, ang taong dumating ay tinatawag na Jepoy. Ano? Ang Jepoy ng nakatagong Han family ang taga-suporta ng tagalabas. Nakapos si Glade, hindi ba huminto sa pagnenegosyo ang Hidden House? Hindi kaya pagkatapos ng Hidden House Summit, ang Hidden House Han ay nagsiwalat ng kanilang mga pangil at handa nang simulan ang kanilang negosyo. Tama, ito ang nangyari ngayon. Walang itinago si Damian at sinabi kay Graham kung paano niya nakilala ang tagalabas sa Northern Ocean Seafood Restaurant at kung paano siya pinahiya ni Graham. Well, ginawa mo ang tama. Tumango si Glade. Mayabang si Damian, ngunit ginagawa niya ito para sa kapakanan ng negosyo ng Hidden House Hale. Kinailangan siyang panindigan ni Glade. Dagdag pa rito, kahit na hindi ito mangyari, hindi ito kakayanin ng Hidden House na si Hale na nakahiga. Pagkatapos ng Hidden House Summit, ang Hidden House Han ay hindi na kasing maingat at mababang profile tulad ng dati, ngunit nagsimulang lumipat sa lungsod ng Stonegate, gumawa ng kanilang sariling boses, na nagpapakita ng kanilang intensyon na makipagkompetensya sa Hidden House Hale. Sa Hidden House Summit, pinasama na ng Hidden House Han ang Hidden House na si Hale dahil sa relasyon nila ni Terrence, at pagkaalis ni Terrence, tumatalon-talon pa rin ang Hidden House Han, kahit na binaback up ang isang dayuhang mga ngalakal. Hindi ito hinayaan ni Glade na magpatuloy. Kung actress siya sa pagkakataong ito, naniniwala siyang tiyak na mahihirapan siya ng mga taong mula sa Hidden Han family, at mas lalo lang itong mapapasama sa bawat pagkakataon. Kaya, kailangan niyang patayin ang kanilang mga ambisyon sa sandaling ipakita nila ang kanilang mga pangil. Boss, then we should now. Maingat na tanong ni Damian. Hindi ba Jepoy lang? Malamig na ngumiti si Glade, sa tingin niya ay isa siyang big shot.
Huwag kang mag-alala, hahayaan kong lumabas sina Irving at Elderby at turuan ang lokong ito ng leksyon. Naisip ba niya talaga na ang kanyang nakatagong pamilya ng Han ay makakalaban sa nakatagong pamilya ng Hale? Ang isang mantis na sumusubok na patigilan ang isang karwahe ay labis ang pagpapahalaga sa sarili nitong lakas. Ang galing! Tuwang-tuwa si Damian, hindi niya akalain na ipapadala ni Glade si Irving, ang nakatagong tagapagmana ng bahay na si Hale, at si Elderby, ang pangunahing miyembro ng bahay ni Hale. Wala silang problema sa pagtanggal ng Jepoy. Maghintay ka lang, malapit na sila. Hindi mautusan ni Glade si Elderby, ngunit maaari niyang utusan si Irving. Kung pupunta si Irving, si Elderby bilang kanyang amo ay kailangang pumunta din. Pagkatapos ng lahat, ang Jepoy ay isang Earth-class early phase. Kung gumawa ng hakbang si Jepoy, magiging dehado si Irving, ngunit iba kung pupunta si Elderby. Hindi siya uupo lang at walang gagawin, at hindi maglalakas loob si Jepoy na kumilos. Oo, salamat, boss. Mabilis na sabi ni Damian. Sa kwarto ni Terence, malungkot na isinara ni Jepoy ang pinto at nakangiting naglakad papunta sa gilid ni Terence. Boss, anong nangyayari? Ito si Tito Charlton, ang aking nakatatanda. Gusto niyang magnegosyo sa lungsod ng Stonegate, ngunit sinusubukan siyang pigilan ng chairman na si Damian na iyon. Nag-away lang kami sa parking lot. Ipinaliwanag ni Terence ang buong sitwasyon. 2,349. Binati ba ni Damian ang may-ari nitong restaurant? Hindi alam ni Jepoy kung sino si Damian, at ang Hidden House Han ay hindi nagnenegosyo, kaya wala silang pakialam kung sino ang mga pangulong ito. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na maaari niyang hayaan silang i-bully ang mga matatanda ni Terence. Ang silangang dagat ay itinuring na isang nakatagong teritoryo ng bahay Han, at ang matanda ni Terence ay binyo-bully dito. Paano niya, bilang nakababatang kapatid ni Terence, tatanggapin ito? Sa pag-iisip nito, tinapik ni Jepoy ang kanyang dibdib at sinabing, Boss, ipaubaya mo ito sa akin. Ipinapangako kong gagawin ko ito. Kakausapin ko si Lolo at sabihin sa kanya na kumilos siya. Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Sabi ni Terence sabay tango. Tito Charlton, huwag kang mag-alala, itong maliliit na prito, ako na ang bahala sa kanila nang walang tulong ng amo. Aalamin ko muna ang background nitong si Damian at pagkatapos ay gagawa ako ng countermeasure, sabi ni Han Xiaopo. Hindi na kailangang magtanong, nakahanap na naman siya. Biglang pinutol ni Terence si Jepoy at sinabing walang pakialam. Muli, medyo nababalisa si Jepoy. Ito ang lungsod ng Stonegate, at ang kanyang nakatagong pamilya ng Han ay itinuturing na kalahating Panginoong may lupa. How dare this Damian come? Malapit nang sumabog si Jepoy. Bigla siyang tumayo at sinabi kay Terence, Boss, ipaubaya mo sa akin. Pupuntahan ko siya. Sige, sabi niya. Mag-ingat ka, sabi ni Terence sabay tango. Lumabas si Jepoy sa private room at nakita niya ang agresibong lobby manager, isang kalbo, at isang matandang lalaki at isang binata na tumatakbo papunta sa kanya. Ang manager ng lobby na kanina ay mahina ay parang tandang na nakataas ang ulo at nakalabas ang dibdib. Hindi alam ni Jepoy kung sino ang kalbong lalaki. Naisip niya na baka siya si Damian. Gayunpaman, pamilyar na pamilyar si Jepoy sa matanda at sa binata sa likuran niya. Nang makitang lumitaw ang mga ito, hindi maiwasan ni Jepoy na sumimangot. Nagkikita talaga ang mga kalaban sa makipot na daan. Pareho silang nakatagong bahay ng Eastern Sea City, ngunit hindi nagkasundo ang Hidden House Han at Hidden House na si Hale, lalo na pagkatapos ng fallout sa Hidden House Summit. Jepoy, imbes na manatili ka sa bahay, natuto kang manindigan para sa iba. Matagal nang ayaw ni Irving kay Jepoy na walan siya ng paa sa unang laban, at hindi na nagkaroon ng pagkakataong pag-alitan siya pagkatapos noon. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataon, at kasama si Elderby sa kanyang tabi, natural na hindi na siya natatakot sa Jepoy. Irving, ayos lang ang paa mo. Si Jepoy naman ay nakatingin sa tumatakbong mga binti ni Irving na may kasamang pang-iinis, mukhang nagmamadali kang pumunta rito dahil gusto mong makipaghiwalay sa akin. Jepoy,
Binigyan kita ng sinag ng araw at napakaliwanag mo pa rin, no? Hindi ako naglakas loob na hawakan ka noong nasa tabi mo si Terence, pero who do you think you are now? Aso lang siya ni Terence, hindi man lang niya alam kung ano ang problema niya, at all high and mighty lang siya dito. Ang mahinang lugar ni Irving ay tinamaan ng mga salita ni Jepoy, at natarante siya. Sinasabi ko sa iyo, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, kunin mo ang iyong mga tauhan at umalis ka na rito. Sabihin sa iyong mga tauhan na huwag subukang makialam sa negosyo ng lungsod ng Eastern Sea. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Na-curious talaga ako, isa ka lang mystic ngayon, anong karapatan mong hamanin ako? Tumingin si Jepoy kay Irving nang may interes, at sinabing ng OEM, sa tingin mo ba ay maaari kang maging katulad ng boss at labanan ang mga kaaway na mas mataas sa iyong antas? Umaasa ka sa medicinal pill para lumakas ang iyong lakas, at sa harapan ko ka pa kumikilos. Sabi ni Irving na may paghamak, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo. Nangako na si Master na ibibigay sa akin ang pill. Maaabutan kita sa loob ng ilang minuto. Hindi dahil sa ang hidden house na si Hale ay walang mga spirit gathering pills at mas mababang chi gathering pills, wala lang silang stock. Kung gusto ng isang pamilya na umunlad in the long run, hindi naman siguro nila mailalabas lahat ng ipon nila para magamit ng mga alagad, di ba? Kahit na ang henerasyon ni Irving ay naging unang bahagi ng Earth class, ano ang mangyayari sa ika-4 at ika-5 henerasyon? Kung hindi nila nakolekta ang mga table tasks, at nagkaroon ng gap sa lakas, hindi ba masisipa ang Hidden House Hale sa listahan ng Hidden House? At kaya, sa nakalipas na ilang taon, ang mga nakatagong bahay ay sumunod sa isang prinsipyo, at iyon ay ang hayaan ang kanilang mga alagad na mag-level up sa kanilang sarili. Kung hindi nila kailangang gumamit ng mga table tasks, susubukan nilang iwasang gamitin ang mga ito, at gagamitin lamang ang mga ito kapag talagang hindi nila kaya. Bukod pa rito, may isang kalamangan sa hindi pag-abot sa Earth class, at iyon ay na maaari siyang pumasok at umalis sa secular na mundo ayon sa gusto niya. Ngunit ngayon, ang konseho ng Hidden House ay umiral lamang sa pangalan, at walang sinumang mangangasiwa sa Earth class. Matapos ang pagbangon ng Hidden House Han, ang mga disipulo ng mga nakatagong bahay ay pulang-pula ang mga mata at handa ng linangin ang kanilang sariling mga disipulo, kaya't inilabas nila ang lahat ng mga table tasks na kanilang iniimbak sa mahabang panahon. Sa katunayan, maliban sa Hidden House mo, ang iba pang mga nakatagong bahay ay walang maraming elixir. Nakuha nila ang mga ito sa pamamagitan ng iba't ibang pagsusugal, palitan, pagsubok, at etiquette channel. Paano nila magagamit ang mga ito ng basta-basta? Gayunpaman, pinilit sila ng sitwasyon na gawin ito. Kung hindi nila ito gagamitin, mahuhuli sila, kaya naman naghahanda ang Hidden House Hale na ibigay ito sa kanilang mga disipulo pagkatapos ng Hidden House Summit. Tumingin si Jepoy kay Elderby sa likod ni Irving, medyo natakot. Si Elderby ay isang Earth class late phase peak, hindi isang taong Jepoy ang makakalaban. Si Elderby ay naging sikat sa mahabang panahon, siya ay isang pangunahing miyembro ng Hidden House Hale, ang isa na may pinakamataas na pagkakataong makapasok sa Sky Class. Irving, hindi ba masyadong malawak ang kontrol ng tagumpay mo Hale? Pamahalaan ang lahat. Galit na sabi ni Jepoy. Hoy, ako ang bahala sa lahat. So, anong gagawin mo? Bite me. Alam ni Irving na hindi maglalakas loob si Jepoy na kumilos ng padalos-dalos sa harap ng nakatatandang B, kaya't para makaganti sa kanya dahil sa pagkabali ng kanyang binti sa karera, natural na patuloy na pinapahiya ni Irving si Jepoy. Sinasabi ko sa iyo, kung wala si Terence sa iyong tabi, mas masahol ka pa sa aso. Bumalik ka sa Hidden House Han at magtago. Sinong mata mo ang nakakita na wala ako sa tabi niya? Isang malamig na boses ang narinig sa tabi ng tainga ni Irving. Hindi naman malakas pero parang kulog. Halos maiihi ni Irving ang kanyang pantalon. Itinaas niya ang kanyang ulo sa hindi makapaniwala at nanginginig nang makita niya si Terence na naglalakad palabas ng silid. Boss Terence! Nandito ka rin ha? Nanginginig ang boses ni Irving. Nagsisi siya, isinumpa niya sa puso niya ang mga ninuno ni Damian. Outsider, outsider, hindi mo ba pwedeng sabihin ang pangalan mo?
Mamamatay ka ba kapag sinabi ko ang pangalan ko? Kung alam nila na ang tagalabas na ito ay si Terence, hiniling ni Irving at Glade kay Damian na ibigay sa kanya ang isang bahagi ng palengke sino ang manggugulo sa kanya. Kung aso si Jepoy, ano ka? Tumingin si Terence kay Irving, at pagkatapos ay kay Elderby, kinakalkula ang kanyang lakas. Siya ay dumating sa parehong conclusion. Elderby ay mahina, kahit na mas mahina kaysa sa ikatlong ulo ng pulang kabibe. 2,350. Sa mga mata ni Terence, ang mga masters na ito mula sa mga nakatagong bahay ay pawang mga biro pagkatapos niyang likhain ang nagngangalit na apoy na 8 trigram palm. Sila ay mas mahina kaysa sa Lowell, at dahil dito ay napagtanto ni Terence na ang lakas ay hindi nangangahulugan ng lahat. Sa madaling salita, ang antas ng lakas ay kumakatawan lamang sa lakas ng magsasaka kapag sila ay nasa parehong antas. Ngunit kung ito ay tumawid sa mga antas, ito ay isang ganap na naiibang bagay. Magka-level ang common house na boss ni York na si York at Earth class ng Hidden House York, pero pareho ba sila ng lakas? Halatang hindi. At ang unang yugto ng Sky class ng Hidden House kapareho ba iyon ang unang yugto ng Sky class ng Ice Palace? Halatang iba. Maagang yugto ng Sky class ng Ice Palace, pareho ba siya ng Guardia? Maliwanag, iba pa rin ito. Ito ay isang biro upang hatulan ang lakas ng mga magsasaka batay sa kanilang mga kakayahan pagkatapos nilang tumawid sa mga antas. Earth class late phase peak, ang third leader ay halatang mas malakas kaysa sa Earth class late phase peak Elderby. Ngunit ang Lowell, isang Earth class early phase, ay mas malakas kaysa sa third in command. At kaya, pagkatapos pag-aralan ang aura ni Elderby, umiling si Terence. Hindi siya kumibo, pero parang hindi siya ganoon kalakas. Ako. Tumingin si Irving kay Terence nang hindi makapagsalita. Imposing manner. Tama ka sa isang bagay. Hindi ka kasing husay ng aso. Mas magaling sa iyo ang aso ko, si General Wilson. Baliin ang sarili mong mga paa at mawala ka, sabi ni Terence. Hahayaan ko na ito. Ga! Natigilan si Irving, hindi niya akalain na gagawa ng ganoong kahilingan si Terence. Karaniwan, ayos lang, ngunit ang paghiling nito sa harap ng nakatatandang B, ang kanyang amo, ay hindi ba isang sampal iyon sa kanyang mukha? Papayag ba si Elder? Halata ang sagot. Nagsalita si Elderby, malamig ang mga mata habang nakatingin kay Terence. Terence, huwag kang masyadong lumayo. Hindi mo ba ako inilagay sa iyong mga mata? Ang Hidden House ay hindi ka nakakuha ng malinaw na sagot mula sa Sky Elixir Sect, ngunit mula sa tono ng pagtatanong ng makalangit na Silkworm Transformation, alam nila na ang sariling lakas ni Terence ay hindi ganoon kalakas. Nang makarating ang balitang ito sa Hidden House Hale, pinagsisihan ng matandang Hale ang hindi pagpatuloy ni Terence. Kaya naisip ni Elderby na kung wala ang Purple Lightning Beast, si Terence ay hindi makakapantay sa kanya. Kahit na sila ay mag-away, si Terence ay halos kapantay niya. At saka, hinawakan niya ang pader ng Sky class kamakailan, kalahating hakbang na lang. Tama ka, hindi talaga kita inilalagay sa aking mga mata. Mahinang sabi ni Terence, na para bang alam niyang saisalakay ang Elderby na iyon. Sa tingin mo ba natatakot ako sayo? Tumango si Elderby. Isang galaw, mahinang sabi ni Terence. Ano? Huminto si Elderby, ngunit nagbago ang kanyang mukha nang maalala niya ang Gregory Ear mula noon. Sinabi ni Terence ang parehong bagay kay Gregory Ear at sa iba pa. Sabi ko, isang galaw lang ang kailangan ko para tamaan ka. Baliin ang mga paa ni Irving at ilayo siya. Bibigyan kita ng 10 segundo para pag-isipan ito. Pagkatapos nito, hindi mo na kailangang umalis. Sabi ni Terence. Terence anak, sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa iyo? Nagalit si Elderby, kailan pa siya tinakot ng ganito. Sa ganang kanya, malakas si Terence sa Hidden House Summit, ngunit hindi sa puntong hindi ito kapanipaniwala. Kaya lang medyo nakakalito ang pahayag ni Terence na kaya niyang labanan ang Sky class. Ang ikalimang galaw ng Wildfire 8 trigrams palm. Lumipas ang 10 segundo, at kumilos si Terence. Hindi man lang siya nagpigil. Gusto niyang takutin ang mga tao sa Eastern City at ang mga nakatagong pamilya na handang manggulo.
Noon, nang umalis siya sa Hidden House Summit, natakot si Terence na mapahinto siya. Walang sinabi si Terence sa harap ng mga pagdududa ng ilang tao, ngunit sa sandaling ito, ginamit ni Terence ang kanyang self-created martial arts technique at inilunsad ang unang strike ng kanyang counterattack. Dahil napakamayabang ng Hidden House na si Hale, naapakan na lang niya ang kanilang mga bangkay para makaakyat sa tuktok. Ang paglalakbay na ito sa Wulong Haute Mountain ay lalong nagparamdam kay Terence na ang kanyang lakas ay masyadong mahina. Wala siyang oras makipag-away sa mga tagumpay na ito. Kinailangan niyang magsimula sa Hidden House Hale at isama ang lahat ng nakatagumpay, lakas sa samahan ng kanyang practitioner. Sa oras na ito, kahit na hindi pa rin mahawakan ni Terence ang isang higanteng tulad ng Hidden House na ikaw, may magagawa pa rin siya sa Hidden House na si Hale. Ang lahat ng ito ay dahil matagal nang gustong maghiganti si Terence para dito. Si Gregory, Leon, at ang ika-13 ng kanan ay halos sirain ang pamilya ni Terence at nang miss nang dumating sila para maghanap ng gulo matagal na itong pinipigilan ni Terence. Hindi naman sa ayaw niyang maghiganti kaya lang hindi pa dumating ang panahon. Si Terence ay isang napaka-rational na tao, makipag-away lang siya hanggang kamatayan sa kanyang kaaway kung wala siyang ibang pagpipilian. Sa normal na kalagayan, hindi gagawa si Terence ng katangahan gaya ng paghagis ng itlog sa bato. Tungkol naman sa Hidden House York, ayaw pa ni Terence na gawin silang mga kaaway niya. Ito ay dahil sa dalawang tao, sina Brian at Carla. Naging mahirap para kay Terence na patayin sila. Iba sila sa karaniwang bahay York. Wala pang lakas si Terence para labanan ang Hidden House mo. Hindi lamang sila nagkaroon ng maraming masters, ngunit mayroon din silang hindi malinaw na relasyon sa sekta ng Sky Elixir. Ang pinakamahalaga, gusto pa rin ni Terence na makakuha ng mas maraming kayamanan mula sa bahay na kasama mo ni Jenny. Dahil hindi sila nahulog, itatago niya ang mga ito sa ngayon. Ngunit iba ang Hidden House Hale. Ang Irving na ito ay paulit-ulit na lumalaban sa kanya, mula pa sa simula sa lungsod ng Starfield. Ang maliit na bastard na ito ay tumatalon-talon, hindi lamang nag-utos kay Cody na labanan ang kumpanya ni Pablo, kundi pati na rin ang pagsunog sa bahay ampunan ni Akira. Matagal na siyang gustong mamatay ni Terence. Hindi inaasahan ni Elderby na biglang kikilos si Terence, ngunit hindi siya kinabahan. Isa siyang Earth-class late-phase peak master, kung tutuusin, bakit siya matatakot kay Terence? Bukod pa rito, pinag-aralan na niya noon ang nagngangalit na apoy ni Terence, at hindi ito masyadong malakas. Siya ay may isang ganap na pagkakataon na manalo kung sila ay lumaban ng direkta. At sa gayon, sinimulan ni Elderby ang sining ng kanyang practitioner, hindi man lang niya sinubukang umiwas o itago habang naglalabas siya ng suntok na nagpapagana sa kanyang kakayahan. Overlord Feast, Kasaya, 10th Form. Path. Natuwa si Terence, hindi niya akalain na ang husay ni Kuya B ay matatawag na Overlord Fist, biro ba? Halatang hindi ang seryosong tingin sa mukha ng nakatatandang B ang nagpaunawa kay Terence na ito ang totoong bagay. Sa pangalan pa lang, parang hindi ito malakas na galaw. Ang ika-10 galaw, ang ika-5 galaw ng Wildfire na 8 trigrams palm, ay katumbas ng ika-11 galaw ng isang ordinaryong martial technique. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw habang ang palad ni Terence ay tumama sa kamao ng nakatatandang B, at ang kanyang chi ay sumabog sa isang iglap. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.